Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Nick De Padua. Shoutout kay Richard Cos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kakaiba ang lasa. Ang ilang amoy, ang amoy na iyon, tulad ng isang taong nagprito ng karne na hindi sariwa sa basurang mantika. Ngunit may mahinang amoy sa amoy. Sa kabuuan, amoy utak. Anong amoy? Napasinghot ng ilong si Pangolin at hindi napigil ang malungkot. Hindi sumagot si Aaron. Tiningnan niya ang lahat ng paraan kasama ang lasa at natagpuan na ang lugar na may pinakamalakas na lasa ay ang dingding ng Pagan sa tabi niya. Ito ay nagpapakita na ang mga kakaibang amoy na ito ay naglalabas mula sa kalan na daan sa ating harapan. Anong laman nito? Kakaibang tumingin si Zia Wei kay Xiao Chunhua. Ngumiti si Xiao Chunhua at hindi sumagot. Sa halip, tumingin siya sa Aaron sa tabi niya at nagtanong, dumating ka mula sa gilid ng pulang lupa. Dapat mong malaman kung gaano baog ang lupaing ito. Sumimangot si Zia Wei, na hindi masyadong nagtanong. Kung tutuusin, talagang humanga silang apat sa lupain ng pulang lupa. Hindi ito matatawag na tigang, matatawag lamang itong tigang na lupa. Ito ay talagang isang lugar na walang buhok, maliban sa buhangin. Dahil baog ito, wala ka na bang ibang tanong? Ngumiti ng mapait si Xiao Chunhua. Iba pang tanong. Malinaw, ang mga salita ni Xiao Chunhua ay dapat magkaroon ng kahulugan, kaya sa totoo lang, hindi nagmamadaling sumagot si Aaron, ngunit mabilis na naisip kung ano ang gustong itanong ni Xiao Chunhua. Ngunit anong uri ng mga tanong ang maaaring ibunga ng baog? Naisip ito ni Aaron at hindi ito nakasagot. Sa halip, ang Pangolin sa tabi niya ay parang stimulant na kumukuha ng kanyang lola. Ang pagbuka ng kanyang bibig ay isang tambak ng mga katanungan. Ngunit malinaw naman, halos wala sa mga problemang ito ang gusto ng Xiao Chuntao. Habang nag-iisip, habang nakikinig sa Pangolin na patuloy na binubuksan sa pamamagitan ng pas, mas bukas ang pag-iisip ni Aaron, at ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang lumingon sa mga taong abala pa rin. Biglang parang may naisip si Aaron. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at tumingin kay Xiao Chunhua, nabubuhay ang mga tao sa pagkain. Demonyo man, demonyo, tao o Diyos, kailangan nilang kumain palagi. Nang marinig ito, biglang naintindihan ni Zia Wei. Oo, tama si Kuya Aaron. Ang mundo sa ilalim ng lupa ay walang kapantay, at ang malungkot na dagat ay inaangkin lamang na pinangangasiwaan ng silangan, na nangangahulugan din na maaaring mayroong kanluran, timog at maging hilaga. Bueno, kung napakaraming tao sa isang distrito, gaano karaming tao ang dapat doon sa mga distritong iyon? Napakaraming tao ang nakatira sa tigang na lupaing ito. Ano ang kinakain mo? Oo. At maraming tao dito ay parang mga ordinaryong tao lang. Sa makatuwid, ang mas ordinaryong mga tao, mas malaki ang pangangailangan para sa pagkain. Sa makatuwid, kung ano ang makakain ay isang malaking katanungan, naniniwala ako na ito ang problemang inaasahan ni Xiao Chunhua sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kahirapan. Napangiti ng mapait si Xiao Chunhua, yun ang gusto ko. Anong kakainin? Pagkatapos ay bahagyang tumalikod siya at tumingin sa mga abalang tao sa paligid niya. Ang katotohanan ay ang lahat ng bagay sa pulang lupa ay hindi mahaba, at walang pagkain. Gayunpaman, ang mga tao dito ay isa-isa na malakas. Mukhang hindi sila aking gutom. Hinawakan ni Pangolin ang kanyang ulo. Siguradong hindi sila nagugutom. Umiling ang matanda, maaari na akong magutom. Limitado ang mga kondisyon sa lugar na sobrang nyebe. Gayunpaman, bagaman madalas akong nagugutom, palagi akong bumabalik at nagsasabi na may makukuha ako. Maaari akong magdagdag ng ilang nutrisyon paminsan-minsan. Ngunit kahit na, matandang master, napakapayat mo rin, napakapayat, ngunit ang mga taong ito.
Sumimangot si Zia Wei at tumingin sa ilang malalakas na tao na naroroon, at ang kanyang mga mata ay puno ng malalalim na tanong. Halos magkapareho ang matanda at panggalan, hindi ko alam kung bakit. Kapareho ba talaga ito ng lupain ng matinding nyebe? Bagamat tila baog, mayroon talaga itong sariling malaking lawa. Hula ni Panggalan. Malamang. Mariin na umiling ang matanda. Una sa lahat, imposibleng gawing lubhang malakas ang karamihan sa mga tao rito. Malinaw na mas mahirap para sa napakaraming tao na mabuhay. Kaya ang posibilidad na ito ay halos wala. Maliban kung, obviously, may naisip din doon si Aaron. Bigla siyang sumimangot at tumingin sa kalan, parang may naisip siyang kakilakilabot. Hindi ba dapat, saglit na namutla ang mukha ng matanda? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Halos sabay silang nagkatinginan. Obviously, nasa puso na nila ang sagot. Sa oras na ito, sa wakas ay nilinaw ito ng Aaron. Nang tanungin nila kung para saan ang kalan, gustong tumigil ni Xiao Chunhua sa pagsasalita. Gayun din, kung siya ang Aaron, dapat ay kapareho niya ito. Kung tutuusin, nakakahiya namang sabihin. Sa pag-iisip nito, pareho silang walang salita. Sa halip, sobrang nanlumo sina Panggalan at Zia Wei nang makita nilang halos pareho sila ni Xiao Chunhua kanina lang. Shit, may nakakahawang sakit ba? After you two know what, miscellaneous looks like Xiao Chunhua. Can you have a word? Ang mga Panggalan ay mapait. Tahimik na tumango si Zia Wei, sabik na malaman ang sagot. Mapait na ngumiti si Aaron at gustong sabihin sa kanila ng matanda ang sagot, ngunit hindi ibinaling ng matanda ang kanyang ulo sa isang tabi at halatang ayaw ibuka ang bibig. Ito ay maaaring magdulot ng labis na pagkabalisa ng dalawang tao, gusto lang makahuli ng Aaron upang magtanong ng malinaw. Sa oras na ito, isang kakaibang ingay ang dumating. Paglingon nila, nakita nila ang apat na malalaking lalaki na dahan-daang paparating na may dalang scooter. Ang dalawang gulong na scooter ay gawa sa matigas na bakal. Bagamat kinakalawang ito, halatang sobrang kinis. Ito ay dahil ang bakal na plato ay kinakalawang dahil sa pangmatagalang blistering, at ang ibabaw ay makinis dahil sa madalas na tubig. Sa makatuwid, ito ang kaso. Ang kotse ay halos 2 metro ang haba at 80 sentimetro ang lapad, ang ilan ay malaki. Gayunpaman, napakaliit nito sa harap ng apat na malalaking lalaki. Dumating ang apat na tao at huminto sa tabi ng Far East Side. Nakita nila si Aaron at iba pa na nakatayo sa tabi nila. Sa oras na ito, ang apat na malalaking lalaki ay nagmamadaling lumuhad, may nakita akong VIP. I don't know if the distinguished guests are here. I'm reckless, so I'll withdraw. Dahil doon, nagkatinginan ang apat, bumangon at nagplanong kaladkarin ang scooter. Tumingin si Xiao Chunhua kay Aaron at nakita siyang tumango. She took a step forward and said softly, "Wag muna kayong apat. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo?" Magalang na tumalikod ang apat at magalang na sinabi, "VIP, he just came to see how we work." Ano ang tinitingnan niya kapag umalis ka? Bulong ng munting bulaklak ng tagsibol. Nang marinig ang tunog, nagkatinginan ang apat na tao na halatang nagulat. Gayunpaman, tila makatwirang isipin na ang Aaron ay isang VIP ng Ghost Zone. Pagkatapos kong mag-isip, hindi na ako nakapagsalita. You work normally. Don't let the VIP affect your progress. After all, kung mag-o-overtime ka, alam mo na. Xiao Chunhua said this without saying anything. Ngunit malinaw naman, alam ng apat na tao kung ano ang mangyayari kung lumampas sila sa limitasyon ng oras. Natulala sila sa isa't isa on the spot, pagkatapos ay yumuko silang lahat sa Aaron at sinabing, "Salamat sa iyong VIP Haihan. We will work now." Pagkatapos ay tumayo ang apat at naglakad patungo sa kalan. Nararapat ding itabi ni Xiao Chunhua ang apat na tao upang manatiling malayo sa malaking kalan, ngunit hindi ito naging hadlang sa paglalakbay ng apat na tao sa trabaho. Sa ganitong paraan, sa pag-alis ni Xiao Chunhua at ng iba pa, ang apat na tao ay nagmaneho ng magaan na sasakyan at nagtrabaho ng may malinaw na dibisyon ng paggawa. Isang tao ang may hawak ng scooter, at ang posisyon ng scooter ay inilipat sa furnace. Isang tao ang gumagalaw ng mahabang hagdan. Matapos itong may tayo sa tabi ng pagan, ang haba ng hagdan ay eksaktong kapareho ng sa pagan.
Ang isa pang lalaki ay nagdala ng malaking kawit na bakal na may matalim na dulo. Kita pa niya ang malamig na liwanag ng dulo ng kawit. Matapos ibigay ang kawit sa huling lalaki, siya at ang lalaking may hawak ng hagdan ay sinigurado ang ilalim ng hagdan, habang ang huling lalaking umalis ay umakyat sa hagdan patungo sa tuktok ng pagan gamit ang isang kawit na bakal. Habang inilalagay niya ang kawit sa tubig, nagkaroon ng pagsabog ng mainit na hangin sa kalan, at kasabay nito, may mga pagsabog ng tubig. Wow! Bigla niyang itinaas ang kawit. Matapos ang isa pang tunog ng tubig, isang mahabang bagay na nakabalot sa isang bag ang direktang kinaladkad niya palabas ng kalan. Sa sandaling lumabas ang bagay na iyon, ang kumukulong tubig ay patuloy na tumulo at nagkalat sa buong lupa sa tabi ng kalan. Ano ito? Kumunat ang noo ni Pangolin at kakaibang tumingin sa bagay na nasa hook. Tinakpan ito ng bag. Hindi ko makita kung ano iyon, ngunit ang tubig na kinaladkad palabas ng bag ay nagulat sa ilang mga tao sa oras na ito. Pulang dugo. Bukod dito, ang kulay ay napakadilim, at walang pagkakaiba sa pagitan nito at tunay na dugo. Bang! Halos kasabay nito ang malakas na paghagis ng lalaki, at ang mga bagay sa kawit ay agad na inihagis sa scooter. Sa malakas na ingay, nabasag ang bag, at tila nakikita mo ang laman ng bag. Ano yun? Halatang naaakit ang atensyon ng lahat. Agad na nakita ni Zia Wei ang ilang bahagi ng mga bagay sa bag sa pamamagitan ng bitek. Ngunit ang bitek ay medyo maliit, at hindi siya sigurado. Bago pa makasagot si Aaron at ang iba pa, bumaba na ang isa sa dalawang escalator. Kinuha niya ang gawain ng pagtulong sa kariton upang mabitawan ng lalaking may hawak ng kariton. Hindi nakaimik ang lalaki pagkatapos niyang bumitaw. Sa halip, sumirit siya at naglabas ng matangkad na machete mula sa ilalim ng scooter. Ang talam ay halos 80 centimeters ang haba at halos isang cord ang lapad. Ang talam ay lubhang matalim. Hindi siya nagsasalita ng kalokohan. Diretso niyang itinaas ang kamay sa mga gamit sa bag, at nang magkadikit na siya ay bigla siyang naghiwa. Bang! Sa oras na ito, ang hardboard ay ganap na naging isang vegetable board. Sa isang malakas na ingay, halos wala sa bag ang nagpumiglas, at agad na naging 2 piraso. Matalas at maayos ang gilid ng kutsilyo. Sa wakas ay makikita ng mga tao mula sa ganap na naputol na gilid ng kutsilyo na ang karne ay nakapaloob sa bag na ito. Hindi bababasa, ang mga gilid ng 2 seksyon na iyon ay nagpapakita na sila ay karne. So, dugo ba yan? Bulong ni Pangolin sa malapit. Kapag nagluluto ng buto, dahil may bone marrow ang mga buto, magkakaroon ng layer ng langis na lumulutang sa sopas. Kapag nagluluto ng hilaw na karne, ang sopas ay kakulayan ng pula dahil ang karne ay naglalaman ng dugo. Bagamat hindi partikular na naiintindihan ng mga Pangolin ang katotohanan ito, natural na alam nila ang kaunti mula sa pagluluto ng Aaron. Ang Aaron ay nagluto pa ng hilaw na karne sa tubig saglit. Ang gawaing ito ay tinatawag na inuming tubig. Gayunpaman, bagamat ang pagtawid sa tubig ay tumatawid sa tubig, ito ang unang pagkakataon na makikita kanyang muli. Imposibleng magpakulo ng napakaraming dugo nang hindi dumudugo ang baboy ramo. Halatang nakita rin ni Zia Wei ang karne. Gayunpaman, tumingin siya pabalik kay Aaron at sa matanda, ngunit nakita niya na ang 2 tao ay nakasimangot, tahimik at seryoso. Bang! Sa oras na ito, kapag ang malaking tao ay naghahanda upang simulan muli ang kutsilyo, marahil dahil ang bakal na plato ay masyadong madulas, o isang chop lang ay yumanig sa oryentasyon ng mga nilalaman sa bag. Ang ibabang bahagi ng ginupit na bag ay biglang dumulas mula sa kariton. Ngunit pagkahulog pa lang nito, aksidenteng nasagasaan ng hiwa na bag na nakapatong ang umbok sa gulong ng plato sa proseso ng pag-slide. Sa maikling panahon, nahulog ang mga bagay sa bag at gamulong sa lupa. Ang Pangolin at Zia Wei ang pinakamalapit. Hindi nila namamalayan na nais nilang abutin upang tulungan ang mga manggagawa na kunin ito, ngunit kapag sila ay biglang yumuko, ang kanilang oras ay tumigas sa lugar. Halos magkasabay silang namutla at tumitig sa mga bagay sa lupa. At ang mga bagay sa lupa ay nakatingin sa kanila sa oras na ito. Ito, kahit na lalaki, hindi napigilan ng Pangolin na bahagyang manginig. Anong uri ng baboy, tupa o iba pang karne ang nasa lupa? Malinaw na kalahati ito ng katawan ng isang tao. Taas baywang at sira.
Matagal nang nawala ang kulay ng dugo ng balat sa katawan dahil sa niluto. Nawala na rin ang ningning ng malalaking mata na iyon dahil sa kumukulo, pero nakatitig pa rin sila rito. Dahil natambo siya, nagkalat ang niluto niyang laman loob sa buong lugar kung saan siya naghiwa. Oh, biglang nag-retch si Zia Wei. Shit, ikaw. Bigla ding tumangala si Pangolin at galit na tumingin sa apat na tao. Sa sandaling ito, naiisip ko ang mga bag ng mga bagay na nakasabit sa kawit na bakal, ngunit ngayon ay bigla kong naintindihan. Sa kalderong ito, ang niluto ay nagmamadaling nagunat si Xiao Chanhua at hinayla ang Pangolin, sa Takot na gawin ng Pangolin, isang bagay na pabigla-bigla, at ang apat na tao, nang makitang sila ay galit, ay nagmamadaling lumuhad sa lupa at humingi ng awa, kahit inaasahan na ni Aaron, nang makita niya talaga ang eksena sa harap niya, nabigla pa rin siya sa kanyang puso, pagkaraan ng mahabang panahon, tumingala siya at bumantong hininga, tapos, nanliit yung mata niya, parang think of what. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!